Kasama ba kayo sa mga nag-oorganisa para sa mga shooting competitions? If yes, then panoorin nyo ng buo dahil mayroong bagong pamantayan, guidelines kung paano magsagawa ng isang shooting competition. Halika, discuss natin isa-isa. So ito yung mga guidelines. Una, the conduct of shooting competition shall be in accordance to the new normal and in observance of minimum health standard. The number of participants at a given time will depend on the status of quarantine protocol in the area subject to the approval of the local IATF. Alam natin yon na ito ay tungkol doon sa panahon na mayroong pandemic, may COVID-19. Ngunit ngayon, wala na ito masyado, no? Yung provision na to dahil in fact, normal na ang sitwasyon natin ngayon. Wala ng mga namamatay dahil sa COVID. So, hindi na rin ganun ka stricto when it comes to social distancing, yung pagsusuot ng mask. Noon yon, mahirap din kasi mag-compete. Kung ikaw ay nakasuot ng mask, hindi ka makahinga. Alam natin na kapag ikaw ay magpuputok sa isang course of fire, may takbuhan, may dapaan, hihingalin ka doon, tapos nakasuot ka ng mask, magkaroon ng fogs ang iyong salamin, hindi mo na makita. Maraming problema pag nakamas. I experienced this when we had a shooting competition doon sa Philippine Army back in 2021 na kung saan ay required ang magsuot ng mask. Mahirap yan. Number 2, the presence of 2 law enforcers shall be required to see to it that these protocols are being implemented. Ay, nako. Ang ibig sabihin, merong i-deploy ang PNP na 2 na personnel. They must be present in the venue of the shooting competition. Sila ang titingin kung nasusunod ba yung mga pamantayan na yon. Maganda yon kasi in fact, kahit hindi natin pag-usapan yung protocol na yan, back in the day, siguro mga 10 or 15 years ago, I understand sa Southern Tagalog may nagpa-compete. Pinasok ng NPA, kinuha ang lahat ng mga baril nila. So, the presence ng PNP personnel will be a boost doon sa security dahil ang kanilang presensya bilang uniformed men ay mag-deter doon sa mga masasamang elemento na gagawa ng kabulastugan during the conduct of the shooting competition. Next, the original copy should be kept by the organizers within the perimeter of the authorized shooting range and make it available to any police unit inspecting, questioning the match. Sabihin, yung copy ng guidelines ay itago ng mga organizer. Kung pwede mong i-display in a public place, kapag may mag-inspect at hanapin yon, ipakita niya. Ganun lang ibig sabihin nun. Next, all firearms used in the competition should be classified as small arms as defined by the Republic Act 10591 as well as accompanied by proper and legal documents. So kapag maglalaro, whether pistol or rifle o PCC, PRR, o ano man yung dala mo na baril, dapat dala-dala mo rin yung, dapat may dala kang LTOP, meron kang gun license, at saka meron kang PTT. Marami yon, no? Maraming mga requirements yon. Para pag hanapin sa'yo, you are the owner of this gun, you have the documents to show na legitimate, at saka ikaw ay legal na owner of firearms, na inauthorize ka ng ating gobyerno through the PNP. Number 5, only shooters with valid LTOP, firearms registration, and PTT, PTC4 of the firearms to be used in the match will be allowed to register and participate. Yon. Ang ibig sabihin, yung mga shooters na pupunta sa isang match ay dapat mayroong kaukulang dokumento na aking nabanggit na rin doon sa unang provision. Next, organizers must register only shooter who have complete shooting gear upon registration and strictly no sharing of gears and firearms. Ang ibig sabihin, kung shooter ka, dapat kumplito gamit mo. Hindi yung pagdating doon, manghiram ka pa ng earmuff, manghiram ka pa ng yung rig, at lalo na nanghihiram ng magazine o kaya nanghihiram ng lahat, pati baril. Yung klaseng shooter yon. Gustong pumutok pero wala naman siyang baril. Hindi na pwede yon. Okay. Okay ako doon sa provision na yan. Number 7, a minor may participate in a shooting competition provided that he or she
must be accompanied at all times by his parent guardian for the duration of the competition. Siyempre, ako dati yung aking anak, si Harvey, ay pinapasali ko sa shooting competition, pero I must be there. Hindi pwedeng pabayaan ko siya lang. Ang unang rason ko doon, safety. Dapat ako ay nakaantabay dahil kilala ko yung mismo yung aking anak, ako ang kanyang coach, at of course, gusto ko rin na mag-guide siya anong diskarte doon sa mismong laro. Dalawa yun, safety. Pangalawa, diskarte. Next, there must be a standby ambulance with emergency response team to respond in any cases of emergency. No shoot will start without ERT with ambulance. Maganda yun. Diba? Kasi kung mayroong iba, baguhan, nabaril ang sariling paa, nabaril ang RO, wag naman sana. Kung may nabaril, mayroong mga insidente na gano'n, mayroong nag-ricochet at tumama doon sa isang bystander o sa ibang shooter doon sa range, mayroon ka agad makatulong na emergency response team with ambulance. Maganda yon. Hindi ginagawa sa lahat, no? Next, concerned RCSUs which has jurisdiction of the event must ensure the compliance of these guidelines. So yung RCSUs, Regional Civil Security Unit, yun yung in charge sa pag-ensure na yung mga guidelines ay nasusunod. Ibig sabihin, sila rin yung PNP personnel na sinasabi na dapat present during the competition. Last, organizer must submit after activity report to the RCSU within 1 week after the event. Wow! Ganda yun Parang sa amin, sanay kami doon. In every activity, you must come up with an after activity report at ilagay mo doon yung mga anong nangyari, maybe details of the competition, mayroong mga challenges, problems encountered, and recommendations. Yun lang yung ibig sabihin ng after activity report. Another requirement from the Philippine National Police. Sa palagay niyo, maganda ba yung mga provisions na yon? Kung meron kayong gustong idagdag, ano yon? Ilagay nyo nga sa comment. Regards sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.